Hello. So, ano ko to sa isang video about sa software. Pero, sabi mo wala akong phone style. Kaya, software. Pero ito siya. Ito. Pero di ko pa naaral yun. Wala pa akong naaral. Pero, ito yung naalala ko. Naantok na ako. So, yung sa naaral mo to eh. Tapos ito. Yung S dito is sign. Yung O is opposite. Is height. Wait, alamin ko lang natin. Triangle. Ito yung parts ng triangle. May hypotenuse. Ito yung nakaganon. Tapos sa exam, siya din yung vector. Yung pag-ganyan. Tapos, itong adjacent, siya yung pa-horizontal kasi siya yung x-axis. Tapos, itong opposite is yung y-axis. So, patayo siya. Vertical. So, ayun. So, dito, sa katawa, ito yun. Kalimutan ka na. Kapag opposite, hypotenuse. Kapag cosine, adjacent over hypotenuse. Then, pag tangent, opposite, adjacent. Paano ba ito gagawin? So, if pinapahanap kayo yung opposite ng isang triangle, kunyari ito pinapahanap ko, pwede mong gamitin yung saw and then yung TOA. Kasi merong opposite yung TOA and yung saw. Depende na lang kung ano yung given, kung adjacent and hypotenuse. So, try natin kung yung opposite gamit yung sign. So, multiply both sides by hypotenuse dito sa right and sa left. Tapos, mag, after nun, ika-cancel mo itong hypotenuse. Tapos, ito na yung magiging answer. Hypotenuse times sine. Tapos, itong sine na to, may corresponding angle dyan. Kung ano yung given angle, yan. Tapos, mamultiply mo siya sa hypotenuse. And, makuha mo na yung value ng opposite. Dito naman, ganun lang din. Adjacent dito, tapos cancel. Adjacent din. Then, eto na, formula ng opposite. Ngayon, tapos na tayo sa opposite. Try naman natin yung adjacent. We'll look for adjacent. Nakikita ba? Pwede natin gamitin para makuha yung adjacent is yung may A dito. Which is TOA and K. So, dito, same process lang. Hypotenuse, multiply siya both sides, then cancel. Then, ito na yun. Dito naman, multiply mo siya both sides. Then, cancel. Pero, kailangan ma-isolate to. Kailangan may equals dito. So, ayan na yung nandiyan. Divide mo both sides by adjacent. Ngayon, pag divide mo both sides, kailangan may adjacent din ito. Tapos, maka-cancel to, matitira is ito. Ito yung, ay, tama ba? Ay, ano hinanap? Adjacent. Tan pala yung i-divide both sides. Ulit. Ganito ko yun. So, adjacent from the start tayo. Multiply mo siya both sides, maka-cancel to. Tapos, wala na itong dalawa. So, kailangan ma-isolate natin ito, mag-isa lang siya dyan. Kailangan matanggal na itong tangent. So, divide natin both sides sa tan instead of adjacent. So, maka-cancel to. Matitira is adjacent is equals to opposite divided by tan. That's my inversion. Ayun. Tapos, ganun din sa hypotenuse. Explain ko ba? So, sa hypotenuse, hanapin lang din natin dito sa katuwag yung h, which is so and ka. Nakikita ba? Ayan, diba pala. So, ito yung hypotenuse. So, multiply mo both sides by height.
Then, maka-cancel to. Tapos, ito, divide mo sa sine. Tapos, divide mo rin to sa sine. So, hypotenuse equals opposite over sine. Pareho lang din dito. Hindi ko nagagawin yung dalawa. So, ayun. Still tayo, reaction tayo sa problems. Helicopter is flying at a height of 400 feet above. The ground spots a hiker at an angle 30 degrees below the horizon. How far is the hiker from the point directly under the helicopter? What is the slant distance from the helicopter to the hiker? So first, alamin muna natin yung mga given. So since sinabi height, ibig sabihin yun yung taas. So automatically, y-axis yun. So siya yung opposite. Then, next is angle. Angle 30 degrees. Ito siya. And then, ano ba? Yun lang yung given natin. 400 feet is opposite and angle as 30 degrees. And then, ang tinatanong, how far is the hiker from the point directly under the helicopter? So, kung nandito yung helicopter, asan yung point directly? Ano dito? Tapos, tinatanong, how far mula dito yung hiker? So, ito yon, kung distance yon. And that is the adjacent. So, pinapahanap sa atin yung adjacent sa first, sa letter A. Then dito, hinahanap yung what is the slant distance from helicopter to the hiker. So, slant distance, ito yon, from the helicopter and the hiker. So, ito yung hypotenuse. So, in this problem, we will look for adjacent and hypotenuse. So, first, kinuha natin yung adjacent using TOA. Bakit hindi so? Kasi ang given is opposite. And then, ito. Same process lang din. Ito yung TOA. Tapos, minultiply niyo both sides yung adjacent. So, na-cancel. Tapos, hindi adjacent. Since kailangan natin isolate yung adjacent, kailangan mag-isa ng hiran, divide natin both sides sa tan. So, may tan nito, may tan na rin ito, ka-cancel natin. So, isolated na yung adjacent. Then, isusolve na natin siya. Ito yung kalyo. Tignan natin ito. 400 tan 30. So, nanggaling yung tan? Yung 30 degrees. Ito. Given siya. And then, 692.82. That's the adjacent. Ngayon, for the hypotenuse naman. Dito, pwede natin gamitin yung so, pwede rin yung ka. Kasi, nakuha na natin dito yung adjacent. So, pwede natin gamitin si ka, since may A. Pwede rin natin gamitin yung so, since may opposite tayo. And pareho yun na may hypotenuse. So, dito, ang hanapin na natin ay hypotenuse. So, multiply both sides sa hypotenuse, then cancel to, matter right, since pareho na silang ng hypotenuse. And then, ito na yung natira, ka-cancel mo both sides yung cosine. Divide mo siya both sides, then cancel mo to. So, ma-isolate to. Para maging hypotenuse equals, ano yun dito, adjacent over tan. Then, 692.82 over cosine 30. 799 point, ayun. Same naman. So, next problem. You're standing 300 feet away from the base of the Eiffel Tower. The angle of elevation to the top of the tower is 45 degrees. Ano ba talaga ng elevation? Pag kasi natin yung angle of elevation, nandito sa baba yung angle, since tumitingin ka pataas, since nag-elevate. Kapag angle of depression, titingin ka sa baba kasi depressed ka. Ayun yun. So dito, ang sabi niya, angle of elevation. So si angle nandito. Pataas yung tayo niya.
Tapos, ganda ng Eiffel Tower. Para siyang Christmas tree. And ayun, given yung 45 degrees, so ito na yun, is 300 feet away from the base of the Eiffel Tower. So ito yung Eiffel Tower, ito yung base niya. And you're here, 300 feet away. So ito yung adjacent or yung horizontal distance. Then, ang question is how tall? We're talking about height. Height is vertical, patayo, diba? Hindi ka naman higa para kunin yung height. So that is the opposite. Tapos, what is the slant distance from your eyes to the top? Ito yung top. So, yun yung hypotenuse kasi pa slant. So, may given na opposite and ay, wala namang opposite, diba? Ba't meron na dito? Ay, sinagutan ko na. So, etong given natin talaga is adjacent, tsaka yung angle. So, kunin natin yung opposite using TOA ulit kasi adjacent yung given. So, sulat mo yung TOA and then multiply both sides by adjacent, then cancel, and then nag-substitute na dito agad kasi ayun na, ayun yung opposite. 300 feet times tan 45. And, 300. So, 300 yung sagot. Sabihin mo yung... we're looking for the hypotenuse. So, may hypotenuse tong. So, ayan. Multiply both sides ulit sa hypotenuse para ma-cancel ka na sa baba. And then, para ma-isolate ko, divide both sides yung cosine. Then, may cosine dito. So, cancel dito. Then, ito yung matitira. So, 300 over cosine 45. 424.26. Ito, gumamit ng ka and so, kasi meron na din tayong opposite. Kung gusto mong i-double check yung answer mo, pwede mong i-use yung dalawa as long as may given kang adjacent and opposite. Same goes sa ibang TOA and ka to get the adjacent. Ganun. Number 3. A lighthouse stands 200 feet tall. So, opposite na to agad. Ayan, hindi ka na. A sailor on ship sees the top of the lighthouse at an angle 20 degrees above the horizon. So, may angle sa sees the top. So, pag ganun yun, siya na yung angle. Then, how far is the ship from the base of the lighthouse? What is the slant distance? Ito, hypotenuse. Ay, ito pala. How far is the ship from the base of the lighthouse? So, that is the adjacent. So, hanapin natin yung adjacent and then yung hypotenuse. Kunyari, wala pa yun. So, dito, we use TOA again. Then, nilagay natin yung TOA. Opposite, adjacent. Let's multiply both sides yung adjacent. So, meron dito, then cancel. Then, i-isolate natin yung adjacent para matira siya dyan. Divide both sides yung tan. Then, cancel ulit. Then, ito na lang yung matitira. 200 over tan 20. Tan. Oh. So, there it goes. 549. Ayan. Next, ito naman, hypotenuse. Same lang din ulit, multiply both sides sa hypotenuse to isolate hypotenuse, divided both sides by cosine. And then, ayan. Gawin natin. 549.49. Ito yung adjacent. Cos 20 degrees. Here it is, 584.75.
Same din to, for sure. Pero, ayoko na-explain natin mag Person of error. Ayun, tapos na.